Brother James, at magandang hapon po sa ating lahat. Tinuri ito ang type B. Ayan, tuloy ko. Pagkalangan po ni Sister Cindy ng donor, no? Kailangan ng dugo for kailan ba yung schedule of operation niya, sis? Bukas? So maraming dugo to, siya, kahit sa picture. Pwede naman sa picture. Ibigay mo na lang yung 2 bags, 1,000 cc lang. So, pero ano yan, may screening pa yan eh, no? Yung basta-basta yung gano'n, donate na dugo. So, let's pray for Cindy. Sana malampasan niya yung kanyang mga pinagdadaanan ngayon. Ano po? Hindi lamang sakit sa pinansyal, kundi yung trauma, no? Medyo mamahal. Let's pray for her. God's strength, also for her family. So, malamig po ang panahon ngayon, parang masarap magsopas, ano? Iluluto na ang ating sopas. Baptist favorites, talaga napakamahilig natin sa magkain. So tayo po'y dumako po sa ating mensahe sa hapong ito at ating tutuloy ang ating tinatalakay po na series sa ating pong evangelistic meeting, evangelistic Bible study. Tayo po ay nasa na umaga, talikap po natin, man, a sinner. And this afternoon, atin pong titingnan na po ang topic na Jesus Christ, the only Savior of sinners. So kung nakuha po nyo yung mga sunod-sunod na mga aralin, number 1 is the rights of God. Second lesson is the law of God, and then the character of God. Lahat yan ay pertain to God Himself, no? Knowing the true God. Our God is a holy God, unbending God. Hindi niya i-bend ang kanyang standard just to accommodate us or our weaknesses. At yung kanyang requirement for perfection hindi nagbabago. He will mete out punishment for every guilty person. At hindi rin po siya yung kagaya ng pinoproject na marami ngayon na para bang ordinary lamang, no, na Diyos, para barkada, parang best friend, para bang kaibigan lang na napaka-ordinary, no, na pwede mo na lang baliwalahin kung gusto mo, isang tabi kung ayaw mo na sa Kanya, at hanapin mo kung kailangan mo. Our God is not like that, no? Sa isang nakakatakot na Diyos sa mga believers, pero sa mga Kristiyano, sa isang matibay na anchor for our soul. Matibay na tanggulan, matibay na fortress, matibay na takbuhan. Sabi niya sa atin, challenge siya tayo, let us go forth, therefore, unto the throne of grace that we might obtain help, in time of need. So, napakaganda po ng ating inawit kanina, no, na pagkaganyan pa naman ang laman ng ating isipan, hindi mahirap ang mamatay, no? Parang welcome ang idea na mamatay. So, napakainang ng kalagayan ng Kristiyano. Pagka naman di ka natatakot sa kamata, pero kung meron pang pwedeng tumakot sa'yo, no? Hindi ka natakot mamatay, ano pang pwedeng tumakot sa'yo? Diba? Tingin ko, wala na. If a Christian, the idea of death is very much welcome, hindi ko masakit na harapin ng kamatayan, no? Dahil alam natin, maganda yung patutunguhan. Kaya pag may namatay, huwag natin pabalikin pa, no? Dahil pagdating niya roon, hindi niya na rin mag-ibis na bumalik. Amen? Hindi na niya mag-ibis na bumalik dahil ang ganda-ganda rin eh, di ba? Mahirap kaya din sa mundo. Nagiging madali lang itong mundo dahil sa teaching ng Biblia. Nagiging madali dahil sa presence ng ating mga kapatiran. Pero alisin mong lahat yan. Wala nang magandang pinatutunguhan ng mundo. Saglit na magkaroon ng breakthrough, no? Ang mga scientists or technology, masaya-masaya pa. Pero mamaya, nawagalitaan mo, may backlash na naman yung kanilang technology. Na-invento ang alaksan, nakaka-relief ng pain. After several years, hindi na pwede ang alaksan dahil nakakasira ng kidney. Sari-sari, no? Marami ng invensyon. Magandang cellphone, nakatulong sa tao. After few years, meron na namang i-issue na
Hindi na pwedeng idikit sa tenga ang cellphone dahil it causes brain cancer because of radiation. Kaya pag sasagot ng telepono, dapat sa left ear, not on your right ear. Sabi nila, mas maganda sa left. At kapag ka lobat na yung cellphone mo, napakataas ng radiation yan. Ano? Mas maganda, ano na lang, loudspeaker mo na lang, malayo siya. So, may mga advances, matutuwa tayo, pero ang tao talaga nakaisip at hindi Diyos, ano? Maraming mga depekto rin, ano? So, walang perfect na kaligayahan sa mundo. Pero sa langit, okay ang lahat, ano? So, with that prospect, death is no scary thing at all for a Christian. So, this afternoon, atin pong take up, ano, Jesus Christ, the Savior of sinners, and this is a continuation of this morning's lesson. Man, as a sinner, dahil siya'y makasalanan, he will suffer the consequences of being exposed to the wrath of God, of suffering all the miseries brought by the sin of man, and eventually waiting for the punishment, ano, the day of judgment. Okay? So dahil sa ganyan ang ating kalagayan, ang dapat concern ng bawat kaluluwa ngayon, paano ko maliligtas sa ganyang klaseng peligro na nagkabang sa akin, no? At nararanasan. And the answer is Jesus Christ. Jesus Christ is the only Savior of sinners. Siya lamang ang makakapagbigay ng kaligtasan sa galit ng Diyos, kaligtasan sa impyerno, kaligtasan sa ating kasalanan, at kaligtasan sa mga miseries of life, including our fear of physical death. Mapapawi ng Panginoon yan. Masusolusyonan yan. No? Our dream of immortality, mapupulfill ng Panginoon yan. Alam niyo po ba na matagal ng dream ng tao yung immortality? No? Nung araw pa yan. Kung ano-anong mga potion, kung ano-anong mga mixture, mga naiisip ng tao na pagka ininom niya, hindi siya tatanda, forever yan. Naisip pa yung fountain of youth. Sabi yung fountain of youth na sinasabi nila. Na kapag ka uminom ka dyan sa spring na yan, hindi ka natatanda. Ano? If there is such a thing as that. Yung ano daw, pastor, yung ginamit ni Panginoong Jesus. Oo, yung chalice na ginamit sa Lord Supper, ano? Sabi nila, it would give immortality. Sabi ni Indiana Jones. Kaya hinanap ni Indiana Jones yan eh. Di ba? Ano pa? Yan daw, fountain of youth. Florida yata yan, ano? Ngayon, kaisip ng tao kung paano naging immortal, na-discover niya tuloy yung ano, ceramics. Kasi yung mga tawag na yun, mga apothecary, mga alchemist yan, no? Mga araw, mga nagbibig sa kung ano, para maging gamot, ano. Kaya kanimix sila ng kanimix, bigla na-discover nila, ceramics pala kalalabasan ng kanilang ginawa, no? Na-invento tuloy ng Chinese ang ceramics. Na-discover nila. Dahil matagal na itong pangarap ang tao maging immortal. Na hindi mamamatay ang kanyang katawan. Pero possible pala yan, ano? That's possible. Immortality is possible, but not through human discovery, nor through human invention. Immortality is possible only by trusting in the Lord Jesus Christ. Sabi niya, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he is dead, he will rise up again. Yan din po kanyang pinangako sa 1 Corinthians chapter 15, that this body of ours, which is sown in weakness, will rise up in strength. Sown a corruptible body, tutubo na magiging incorruptible. Mortal na bitaw sa mundo ito, babangon na isang immortal. Hindi na ito tatanda, hindi na puputihan ng buhok, hindi na unti-unti mahuhubo sa mga ngipin. Ay, Brother Gilbert, kumpleto na ulit ngipin niya. Parating na namin. Hindi lang false teeth, talagang genuine na mga ngipin bibigay sa atin ng Panginoon. Gusto niyo pag-request, kahit ngipin ng kalabaw, pwede. Konti lang yan. Sa konti lang ngipin mo, special request yan. Sa kalabaw yan, tibay yan. Ano? So, kompleto na po tayo sa langit, wala nang kahinaan, hindi na nagugutom, hindi na napupuyat, hindi na naghihina. So, napaka-sarap isipin na ganyan nag-aantay sa isang Kristiyano. But only that will be possible through our Lord Jesus Christ. No? Jesus Christ, the only Savior of sinners. Ano po muna natin
tingnan ano po ang kanyang kapanganakan. Luke 1:35 and 37. Paano po ba naging Savior ang ating Panginoon? Luke 1:35 and 37. He is the only qualified Savior. No? Dahil hindi naman tayo pwedeng iligtas ang ating kapwa-tao. So only God can be qualified as a Savior. Ngayon, ang problem natin, since God is the only one who can save us, paano tayo maliligtas ng Diyos? God is a Spirit. At ano ba ang requirement sa kaligtasan ng tao? The wages of sin is death. Diyos lang ang pwedeng mamatay para sa lugar natin. The problem is, how can God die? Paano mo mapapatay ang Diyos, di ba? He is a Spirit. Sabi ng Hebrews 9:22, without the shedding of blood is no remission of sin. Wala naman dugo ang Diyos. Correct? So there is a need for His blood to shed, pero paano masashed ang blood ng isang Espiritu? So there is a need for the Lord's or for God's coming down. No? So the Lord Jesus Christ came down and He assumed humanity. Siya po yung nag-incarnate. Siya yung nagkatawang tao for the purpose of dying on the cross of Calvary. So paano po nangyari ang kanyang pagkakasilang? Nag-magic lang ba siya? Na presto, niya na siya agad, lumitaw, no? Hindi ba gano'n? He was born by a virgin. Kaya kapanganakan ng Panginoon is through a virgin birth. Medically speaking, scientifically speaking, that's an impossible thing. Imposible yan, no? And after that, wala nang nangyaring kasunod yan, ganyan. Dahil pag nanganak isang babae, nangangalugan, she's not virgin anymore. Ano? Pero in the case of our Lord Jesus Christ, siya lamang ang nag-iisa na ipinanganak ng isang virgin without male intervention. No? Kaya nga si Joseph, hindi talaga naging human father in the strictest sense of the word. No? Hindi natin sabihin na foster father. For the purpose lang of following the need for succession, kailangan manggagaling siya sa angkan ni David. At itetrace natin yung line ni Joseph, matetrace back yan, papunta kay David. At sabi ng Biblia, hindi mawawalan ng upo sa trono ni Haring David. So he must come from the line of David. And Joseph, naging parang technically speaking or legally speaking, but not as a biological father, no? Hindi siya yung biological father ni Jesus, ano? But legally and technically speaking, lalabas na siya yung father, but not biologically, ano? So why is that? Hindi ko po naintindihan at hindi ko po alam lahat ng detalye at ng mga maliliit na kung ano mga involved dyan, ano? Pero ang kadahilanan niyan is to avoid the sin, no? Of Adam, na hindi mamana ng ating Panginoon ang kasalanan ni Adam, which is, according to some scholars, is transferred to the descendants through the human father. Through a human father. So, walang human father, no? Walang biological father ang ating Panginoon. So, He escaped having a sinful nature. No? Kaya sabi ni Mary, paano po mangyayari yan? Wala pa akong asawa. Hindi pa ako nakakakilala ng isang lalaki. Sabihin, wala pa siyang sexual relationship sa isang lalaki. Paano po magiging posible yan? Nasagot sa kanya ng Banal Espiritu, an angel, it will happen through the power of the Holy Spirit. So the Lord escaped Adamic nature. Wala siyang sinful nature. And so therefore, He is a qualified sacrifice for us. Maalala niyo yung animal na sinasacrifice ng araw, kailangan walang blemish, walang kapintasan, walang pilay, walang hindi bulag, hindi payat, ano pa, hindi sickly. Bakit? Isisimbolize ito ang Panginoon na walang kapintasan, walang dungis, ano? Walang dungis at walang kapintasan. So, nasa atin ng Panginoon, ano po, ang tinatawag na dual nature. Ano? Ang tawag po dyan sa theology ay hypostatic. Hypo is beneath, ano? Beneath the skin. Hypostatic union na tinatawag. Ano po ibig sabihin ng hypostatic union? He is both 100%
God and 100% human. No? Hindi mo siya 50% God and 50% human, kagaya nila Hercules. Kagaya nila, ito ba yung mga superhuman being ng mga mythology, no? Half God, half human, no? Hindi gano'n. Ang ating Panginoon is both 100% God and 100% human. Kung nagugutom ang tao, nagugutom din siya. Kung masugatan, pag nadapa, masusugatan din siya. Nauuhaw din siya, nakagaya ng sinabi niya sa woman at the well. Babae, bigyan mo nga ako ng mainom, ako'y nauuhaw. Hindi mo nagbibiro ang Panginoon, no? Katagal tapat mo, talagang siya nauuhaw. Ano? Nanglulupay-pay din siya sa gutom. After 40 days and 40 nights of fasting, nanglupay-pay din po siya. Kaya sabi ng Hebrews 4:15, we have an high priest. For we have not an high priest which cannot be sign natin. Hebrews chapter 4 verse 15. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Sign po natin yan. Hebrews chapter 4 verse 15. Siya hindi priest na walang nararamdamang hirap, no? Kundi priest na lahat ng pinagdadaanan ng ordinaryong tao na pagdaanan din niya. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. So lahat ng pinagdadaanan ng isang ordinaryong tao na pagdaanan ng Panginoon, both trials and temptations. Yung mga trials natin, sabi ng Bible, ano ba tayo? Nakakaranas ba tayo ng malumbayan? Anong tawag ng Bible sa Panginoon? He is a man of what? He is a man of sorrow and acquainted with grief. Kung nakakaramdam tayo ng kalungkutan, nadaranasan din ng Panginoon yan. Jesus wept, not only once, but twice. Yun na record. Ano? He wept for Jerusalem. He wept for Lazarus. Kaya sabi ng Bible, he is a man of sorrow and acquainted with grief. Kaya lahat ng pinagdadaanan ng tao, alam ng Panginoon, pinaggalingan niya. Alam niya kung paano ma-left out, alam niya kung paano iwanan ng kapwa, alam niya kung paano ma-ostracize. Ano? Nangaral siya ng katotohanan, isa-isang iniwan siya ng kanyang mga disipulo. Sabi ng Biblia, from then on, many of his disciples walked no more. Gaano ka-discouraging yan, ano? Na libo-libong sumusunod sa'yo. Tapos iiwanan ka ng lahat. Buti may natira pang 12. Ano? Alam mo, Panginoon, ang pakiramdam yun. Magutom, maghirap, ma-persecute, na gantihan ang kasamaan, ang kabutihan ginagawa niya. Magpapagaling siya pagsasabihan pa ng masama ang kanyang ginawa, kaya naman siya nakagawa ng milagro sa kapangyarihan ng demonyo yan. Mukha ka na mabuti sa kapwa, i-ascribe ka kay Beelzebub ang kanyang mga ginagawa. Right? In-ascribe kay Beelzebub. Kaya tuloy na sabi ng Panginoon, ano bang mas maganda? Magligtas ng buhay sa araw ng Sabat o pabayaan mo isang tao araw ng Sabat? Kasi kahit gumagawa siya ng kabutihan, masama pa rin ang tingin sa mabuting ginagawa niya. Pagaya rin natin na nag-share ng gospel, mabuti ang layon mo para maligtas ang kaluluwa ng tao. Pero masama pa, igalanti sa'yo. Ano? Kaya sabi ng Panginoon, a servant is no greater than his master. Hindi pwedeng makakahigit pa ang servant sa kanyang master. Kumbaga, nagdanas ang Panginoon ng hirap, tapos ikaw servant, hindi ka magdaranas ng hirap. No way! Lahat ng sufferings ng ating pinuno, ng ating leader, ng ating master, dadaanan din niya. Sabi nga ni isang awitin, must Christ bear the cross alone? No. There is a cross for Him and there is a cross for you. There is a cross for us. Kaya sabi niya, if any would be my disciples, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So there is a cross for us to be carried from day to day. Ano yung mga pasanin nating krus sa ating likod?
Eh, yung mga triumphs mo sa araw-araw, mga sufferings due to persecution, sufferings due to maltreatment of some people, ano? Sufferings because of your problems in life, mga pressures in life. Yan po ang ating mga bubuhating rules sa araw-araw ng ating Panginoon. Pinagdaanan din lahat yan. So, natin isipin ang Christianity is like being in a bed of roses, no? Hindi yan bed of roses. Hindi rin yan lansangan na napaka-smooth. Hindi yan red carpet, no? Sabi ng Biblia, straight is the gate and narrow is the way. Gipit, mahirap. Hindi yung straight na diretso, ha? Straight, S-T-R-A-I-T. Makipot. Ano? Makipot. It's not an easy road. Hindi po madali, nadaan niya. Ano? Sabi ng pa, I did not come to bring peace, but I came to bring sword. Ano? Maraming trouble ang magiging Kristiyano. Huwag mong isipin na pag naging Kristiyano ko, solve ng lahat ng problema ko. Yan ang preaching ng gabi, no? Maging Kristiyano ka lang. Lumapit ka lang sa Panginoon, tanggal ng lahat ng problema mo. Parang kabaligtaran, no? Matapos ka maging Kristiyano, sinong unang-unang tutulig sa sayo? Mga kasambahay mo. Diba? Mga kasama mo sa pamilya mo. Sabihin sa'yo, ano na nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Ilalagdat ka ba? Bakit ganyan? Ba't Bible na hawak mo? Samantalang nung gin na nasa kilikili mo, wala sa lang kibo. Nung panabong yung nasa kilikili mo, walang kibo. Ay, yung Bible nasa kilikili mo eh. Gaganon sila. Ano ganyan? Nangyari sa'yo? Dati, pagkakain na, kain ka lang ng diretsyo, ngayon nagpe-pray ka na, ba? Nagugulat na sila. May halo pang ano yan, may halo pang panglibak, ano? Oh, ano nangyari sa'yo? Diba? They will persecute you. Ngayon, pag inalis mo na yung mga Diyos-Diyosan sa bahay mo, sabihin nila rin, naghihirap ka. Kaya nagkakasakit yung mga anak ko, hanggang ngayon, di ko pa binabibinyagan. Kaya nagkakasakit yung apo ko. Kasi, hanggang ngayon, hindi nyo pa binabibinyagan yung bata na yan. Kasi, pinagtatapon ninyo, mga santo, malas yan. Malas yung ginawa nyo. Kaya, hindi kayo tinatantanan ng kahirapan. Ang kanilang mga persecution sa atin, no? Harap sa mga Katoliko, wala naghihirap. Mga naging Kristiyano lang naghihirap. Pwede natin sabihin, ayan, kasi puro ko kayo mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya kayo mga squatter. Pwede natin siguro sabihin. Sabi ng Panginoon, huwag natin gantihan ang samahan. Okay, so the Lord Jesus Christ became our only Savior. Dahil siya lamang po ang qualified to be a Savior. Diyos lamang ang pwedeng mamatay para sa atin, magbayad ng ating kasalanan. That is why there is a need for His being born. There is a need for His being a human being. Pero naging possible yan through virgin birth. So, ang dapat tinitingnan dyan, mga kapatid, ang uniqueness is not on Mary. Ano? Ang uniqueness is doon sa ipinanganak ni Mary. Kasi ang Satanas, magaling maganda yan eh. Hindi niya diretso na kukontrahin yung, yung katotohanan. Sasagingan niya lang yan eh. Hahagingan niya, no? Na suma total, hindi ka pa rin tutumbok sa katotohanan eh. Yan ang strategy ni Satanas. They will not confront the Bible na talagang bubunggoy niya. Hindi. Sasakayunan niya ang Biblia pero i-slide niya ng konti. Kikiling niya ng konti lang na hindi mo halata. Nagkokot pa nga siya ng verse, di ba? Even Satan can quote scriptures, but he will quote it out of context. Diyan effective ang kaaway, no? In deceiving many people. Akala pa natin, ang tao nadideceive lang ng Mohammedanism, ng mga Muslim. Nadideceive lang sila ng communism. Ang pinakamatinding deception through religion. Ano? Through false religion. Dahil maraming religion, Bible din ang hawak. Kaya hindi ka mag-iisip na, hindi siguro masama yan. Bible din ang hawak. Hindi siguro masama yan. Jesus Christ din ang karatula nila. Puro may Jesus Christ. Wala naman siguro maglalagay ng Devil's Church. Although merong Satan's Church, ano? Merong Church of Satan, yung kay Anton Lavey.
Yan yata yung founder ng Church of Satan. Anton LaVey. Yan ang pangalan ng simbahan niya, Church of Satan. May miyembro din siguro yan. No? Maraming miyembro, pero hindi talaga nagpaparehistro. Pero in essence, doon din sila kabilang, Church of Satan. Sino bang tinutukoy na ina ng mga patutor at kasuklan-suklan sa lupa? Di ba? Roman Catholic Church yan. Di ba? Na naging tahanan ng mga foul spirit and ibang uri ng mga demons. Naging taguan ng mga demons, ang Roman Catholic Church, ang Vatican. The city with citadel of the seven hills, referring to Rome. Yan ang naging seat ng Catholicism. Tinatawag na the mother of all harlots. Ina ng mga patutok at kasuklam-suklam sa lupa. Abominable. Anything abominable. Ba't naging ina? Kasi may anak. At ano ba yung anak niya? May mga Protestants. Mga Protestant religion. Pag tinrace mo ang origin ng mga Protestant, it goes back to their mother. And their mother is the Catholic Church. Kaya ang Catholic Church ay sinasabi na mother of harlots. Bakit siya itinulat sa isang harlot? Because of relationship with governments. Kung sino-sino kanyang mga kinerelasyon para mapipahamak ang mga Kristiyano. Aabot ba ng 50 million Anabaptist, 50 million. Halos populasyon ng isang bansa yan Halos population yan ng isang buong bansa, From year 400s to 1600s, yung 1200 years na yan ng Dark Age. Ilang milyong Anabaptist ang pinagpapatay? 50 million Anabaptists. Kaya ang description sa Book of Revelation, lasing siya sa alak. Lasing sa dugo. Ano yung alak na may dugo ng mga martyrs? 50 million. Na hindi ho biro yung bilang na yan. Na pinatay just for the sake of religion. So mga kapatid, huwag nating tingnan si Maria. Si Maria ay hindi tagapagligtas. Kaya yung tinasabi nila, the mother of perpetual health. Nakikita niyo sa mga iba, may eskwelahan na ganyan. Perpetual health and Perpetual health and colleges. Perpetual college. Anong tawag kay Mary? Ina ang laging saklolo o eternal health. Alam niyo, magaling mag-list Satanas Mawawala yung focus. Ang pinapa-observe sa atin ng Panginoon, yung kanyang kamatayan, sinuwit niya. Buong mundo, sineselebrate ang kanyang kapanganakan. Hindi rin natin madidinay, may pinanganak ang Panginoon. Kaso nga lang, nawawala yung stress Ang stress ng Biblia, remember His death, do this in remembrance of me. For as ye oft as ye drink this cup, and eat this bread, ye do show the Lord's death. Ang gustong i-remember na natin ng Panginoon na alalahanin natin ay ang kanyang kamatayan. Pero anong pinagdidiinan ng mundo ngayon? Christmas. This is for the birth of Christ. Mawawala mo yung focus mo sa importansya ng kanyang kamatayan. Bakit? Nalasing ka na sa attention mo dun sa kapanganakan niya. Di ba? Pilipinas pa naman, ang pinakamahabang may selebrasyon ng Yuletide season, Wala 15 up to January 6. Record breaker, Pinoy? Tawag sa atin, the land of feasts. Hilig tayo sa mga kasayahan. Nawawala ang focus natin sa importansya ng kanyang kamatayan, nalilipat sa kanyang kapanganakan. Instead na tingnan natin yung pinanganak ni Mary, saan na tayo tumitingin? Doon sa nagsilang. Sa nanay. Kung tagapamagitan ng anak, malakas din siguro nanay na. Nanay yun. Yan ang mga tito. Nanay yun. Malakas yan. Malakas na padrino yan. Nanay yan. Diba? Mga kapatid, yan ang sinasabi ng Biblia daw tayong papalinlang. Deception yan. Deception. Ganyan ang taktika ni Satanas. So, our Lord Jesus Christ is a qualified Savior, the only qualified Savior, being born by a virgin, at siya po'y Diyos at the same time is both God and man.
So yung kanyang pagkatao, hindi lamang nagkukunwari tao. Siya po ay talagang tao. Since he assumed humanity 2,000 years ago, nung siya po ay nagkatawang tao, hindi na mababago yan hanggang magpakailan na. Hanggang ngayon. Kaya napaka-taas na honor, na pwede namang i-assume niya ang angelic form or angelic nature, pero ang pinili niya, magkaroon siya ng human nature na kagaya natin. Ang kalikasan ng isang tao, hindi yung nature of sin, hindi yung pagkatao, na maging tao siya. Yan ang pinili niya. At sa ngayon, meron na tayong representative sa langit na may human body. And that's our Lord Jesus Christ. First fruits of resurrection. Sabi ng iba, yan daw dahilan na parang nagselos si Satanas, dahil nadalitaan niya na creature, beings na mas mababa kaysa sa anghel, balang araw magiging superior pa kaysa sa mga anghel. So, nagagburoto, sabi nila sa Satanas because of that. Diba sabi sa Hebrews chapter 1? Kasi sino bang anghel ang sinabihan na maupo ka sa kanan, di ba? Sa kanan ng Diyos. Diba? And man was a being created lower than the angels. And yet God exalted him with an honor above the angels. Di ba sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 6, know ye not that you will judge angels? Christians will rule angels. Dalang araw, yan ang ating magiging position. Mamumuno pa tayo sa mga anghel. Okay? Now let's talk about the person and mission of our Jesus Christ. John 1:1. Ano po ang sabi ng John 1:1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino po tinutukoy niya the Word? Sa verse 1, compare mo yan sa verse 14 para ma-trace mo kung sino yung Word. Sabi sa verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory. Bakit? Nakita nila nung nag-transfigure ang Panginoon, di ba? Sa Mount of Transfiguration, sabi ni John, we beheld His glory, the glory of the only begotten Son of God. Full of grace, Full of grace. So, ang tinutukoy dyan na word ay ang ating Panginoon, Yesu Cristo. Sabi ng verse 1, He was God. He was co-creator with the Father and with the Spirit. The Spirit was there during the creation time. The Father was also there. Sabi niya, let us make man in our own image. Let us make man. So the Lord Jesus Christ was also there. Sabi ng John 1, 2, and 3, all things were made by Him. And without Him were nothing made that were made. Kung wala ang ating Panginoong Yesus, walang nilalang, walang nalikha kung wala ang ating Panginoong Yesus. You see? So ano tinuturo ng verse na ito, kapatid? Na ang Panginoong Kristo ay Diyos. He is both co-equal, co-eternal, and co-essential with the Father and the Spirit. Kaya di tayo naniniwala na mayroong superiority doon sa tatlo. Nahayag lamang yung mayroong Father, Son because of our redemption, because of salvation. Pero it doesn't mean na inferior ang anak. Sa lupa, ito yun, tatay ko yun, mas yun, gagalan yun dahil siya ang ama. Pero sa case ng Trinity, hindi ko ganun. Walang meron sa ama na wala ang anak, at walang meron ang anak na wala ang Espiritu. Lahat ng attribute na ina-ascribe sa Holy Spirit, ina-attribute din sa anak. Lahat ng ina-attribute sa Father, ina-attribute din sa Holy Spirit. Kung anong itinatawag sa Spirit, yun din ang itinatawag sa Ama. Tinatawag din sa anak. So, co-equal, co-eternal, and co-essential. At huwag po natin piliting unawain ang lahat ang tungkol sa Trinity, because the Trinity is a mystery. So, pagka naintindihan mo lahat, hindi na mystery yan. Sapat na inihayag sa atin sa Biblia na ang Diyos ay nahayag sa tatlong persona. Sapat na yan. Huwag na natin pagpipilitan na 1 plus 1 plus 1 equals 3. Dahil sabi ng Biblia, the 3 is 1.
Ano? For there are three that bear record in heaven, the Father, the Son, and the Spirit. And these three are one. Huwag natin sundan yung lohika ng mga iglesia na, di tatlo pala ang Diyos. Ba't hindi nagpipilitan? Sinabi na nga ng Biblia, and these three are one. Diba? Makulit ang tao, no? Makulit din ng mga iglesia, no? Sinabi na nga na, and these three are one. Kasabi ba natin, and these three are three. Yan ang natin verse na yan, 1 John 5:7. Sinabi na nga one, sabi ba natin, 3. Sa lupa, pwede yun, 1 plus 1 plus 1 is 3. Pero hindi pwede i-apply sa Diyos yan, no? Huwag natin ipipilit yung gusto natin sa sinabi ng Biblia. 1 John 3:7. 5:7? Ano sabi? 1 John 5:7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, or the Lord Jesus Christ, and the Holy Ghost. And these three are one. Kaya huwag na ho tayo makulit. Ano? Ito, tatlo pala ang Diyos. Saan kayo mababasa na may tatlong Diyos? Ano sabi na ng Bible na I, God alone, is one, and beside me there is none else? Besides me there is none else. Maliban sa akin ay wala nang iba. So nag-iisa lamang ang Diyos. Huwag natin ipagpipilitan na ay ang Baptist, tatlo ang Diyos. Ang mga Baptist, tatlo ang Diyos nila kasi ang Ama, Diyos na. Ang Anak, Diyos na rin sa kanila. At ang Espiritu, Diyos na rin. Tatlo na ang Diyos nila. Wala akong Baptist na ganyan ang paninindigan. No? Ha? Kaya Diyos na lang, di makaligtas. So, what is the Lord Jesus Christ? He is God. He is God incarnate. At kaya siya nagkatawang tao dahil meron siyang mission. Ang kanyang mission is to subject himself to the law of God, magpasakop, kasi ang tao nag-isakop ng batas ng Panginoon, at siya'y nakitulad sa atin, nasakop din ng mga kautusan ng Diyos, upang yung mga hindi natin matupad, siya ang tumutupad. Ano? When he was fulfilling the whole law, he is fulfilling that as our Redeemer. Ginaganap yun bilang ating manlubos. Kaya sabi ng Romans 10:4, Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Kapag nanampalataya ka sa Panginoon, para matupad mo na lahat ng kautusan dahil tinupad ng Panginoon niya. At yung kanyang pagtupad, yan po ang ini-impute sa iyo pag nanampalataya ka sa Kanya bilang iyong tagapagligtas. Pagtingin sa'yo ng Ama, hindi niya nakikita isang violator. At nakikita niya isang masunurin. Dahil yung obedience sa isang masunurin ng Panginoon, yun ang in-impute sa atin dahil nanampalataya ka na sa Kanya. Sabi ng Bible, Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. And he was obedient even unto death, according to Philippians 2:5-11. No? Philippians 2:5-11. Bagaman siya Diyos, nasaan yung Diyos? Ay hindi niya took not rather to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a man. At naging obedient even unto death, naging pasunurin hanggang sa kamatayan. Kaya kung nag-iisip tayo ng kaligtasan na labas sa Panginoon, if you are thinking of ways to be saved outside of Christ or outside from Christ, wala. Walang kaligtasan na hindi kasali ang Panginoon o wala ang Panginoon. Sabi niya, I am the way. When he said God, ibig sabihin, wala nang iba. I am the way. Hindi sinabing, I am one of the ways. Sabi niya, I am the way. Definite yan, wala nang iba. Wala nang ibang paraan para sa ating kaligtasan. Now, let's take a look at the death, the saving death of our Lord Jesus Christ. Ano ba ang pakahulugan ng tao ngayon, ano? Sa kamatayan ng Panginoon? Maraming mga opinion, ano, tungkol sa kamatayan ng Panginoon. Na yung kanyang kamatayan, example lang yan. Example of martyrdom. Na yung kanyang kamatayan, para magkaroon ng sentimental effect sa tao. O para masoften, ano, ang puso ng tao. Parang yung ginagawa ngayon ng mga, nung araw yung Corselio pa nung araw di ba? Corselio. Naalala ko yung nanay ko na parating kinakanta yung nagkukursilyo ng nanay ko na
Nakakatalim, how beautiful is the morning. The Colores, right? Yan naman mga kabataan doon, mga participant, kahit mga sisiga-siga, pagka ganun yung mga kanta, lumalambot, kami na, iyak-iyak na. And then, bigla silang kukwentuhan ng mga sentimental, sa Kristo, dusa, masakit. Yan ba ay para mag-exert ng sentimental effect sa tao to soften the hearts of men? Hindi huwi ng layunin yan, no? Ang kamatayan ng Panginoon ay may na-accomplish na definite. The death of Christ accomplished something that is definite. Merong tinupad, merong naganap, merong definite na naganap sa kamatayan ng Panginoon. Hindi yan isang bagay na para maging halimbawa lamang of suffering. Hindi siya namatay para magpakita ng example sa Kristiyano na mag-suffer tayo sa ating maniniwala. Hindi ganun. Ano? Ang kamatayan ng Panginoon, according to the Bible, merong definite na in-accomplish siya. At ano pong in-accomplish ng kamatayan ng ating Panginoon? Remission of our sins. Ano ba sabi ng Matthew chapter 26? This is my blood of the new covenant for the remission of sins. So, ang pagkabuhos ng kanyang dugo is said to have accomplished something which is definite according to Matthew 26, 27 to 29. So, when Jesus was on the cross, at nabuhos ang kanyang dugo, naging resulta yan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan at pagkabugas ng ating mga kasalanan for the remission of our sins. And then 2 Corinthians 5:20 and 21. Ano po sabi ng 2 Corinthians 5:20? Sahin po natin, ano? 2 Corinthians 5:20. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. 21. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. So what's that? Substitution of places. Si Kristo, ginawang kasalanan ng Diyos. God hath made him to be sin for us, who knew no sin. Upang tayo na makasalanan ay maging matuwid sa harapan ng Panginoon. That is actually exchanging of places. Ano? Tayo na dapat i-consume ng galit ng Panginoon. Tayo yung na-absuelto, tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos. At ang Panginoon na matuwid, siya ang naging makasalanan alang-alang sa atin. Sabi ng 1 Peter, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. So ano po naging resulta ng kamatayan ng Panginoon? Reconciliation. We were reconciled to God. So this enforces the point that no man can stand before God by himself alone. Hindi ka makakaharap sa presensya ng Diyos na sarili mo lamang. Puro human effort. Ano sabi ng Book of Hebrews? Follow peace with all men and holiness, without which no man can see the Lord. Without holiness, walang makakaharap sa Diyos. Walang tanong, sino sa atin may kabanalan? Diba wala? Naging manalaman tayo dahil sa ating Panginoon. Alam niyo po ba yung tinuturong kabanalan ng Biblia? Is both what? Positional and experiential. Positionally speaking, because of our position in Christ, lahat tayo ko'y banal na. Kaya nga ang mga tenses na ginagamit are all in the past. Anong sabi ng 1 Corinthians 6:11? And such were some of you, but now you are washed. Past tense. You are what? Sanctified. You are
glorified. Di pa glorified ka na, you are justified. Glorified ka na, patay ka na. Lagi ka. So, washed. Ano yan? Malinis na. Nahugasan na. Naaring ganap na. Tapos na. Bakit? In the past tense na, with ED na, in ending. Ano yan? As far as our position or our standing before God is concerned. Kaya nga Kristiyano, tinatawag na saints. Hindi kagaya ng saints sa mga Katoliko na magdantay ka pa ng ilang taon. Dadaan pa ng canonization. Kakanonize ka pa. Beatification. Bago ka iproklama na maging santo. Ano? Pero ang Kristiyano, at the moment of faith, at the moment na maligtas ka, you are already safe in the sight of God. So sabi ni Ephesians 2:8, by grace you are saved. Past tense naman yan. You are saved. Ligtas na tayo. Ano tinutukoy dyan? Experientially? Na tayo banal na? Experientially na tayo malinis na? Experientially, hindi pa eh. Di ba? Ano tinutukoy lang? Diyan, ating position. Ano sabi ng Romans 8:1? There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus. Because all of our liabilities, lahat ng ating offenses sa harapan ng Diyos, covered na ang dugo ng Panginoon. Acquitted na tayo lang. Kaya wala na yung condemnation, tinanggal na. Dahil positionally speaking, we are already in Christ. There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus. Pero, experientially, alam natin, hindi pa tayo banal, sa ating pamumuhay. Minsan-minsan, nakakaisip ng masama, paminsan-minsan, nakakapagsalita ng masama, paminsan-minsan, nakakagawa ng masama. Experientially, hindi pa tayo perfectly holy. Hindi tayo perfectly holy. Kaya nga, there is a part of our sanctification which is still progressive. Kaya meron positional sanctification and experiential sanctification. Yung experiential sanctification, yan yung ongoing. Kumpara nyo naman ng kasesen nyo, marami na nagbago sa atin ngayon, amen? Kung dati, mapagmura tayo, unti-unti, nababawasan na. Kung nung dati, mabisyo tayo, but as time goes on, unti-unting nawawala yung mga bisyo na yan. Di ba? Maraming nababago sa atin. Nagpro-progress ang ating sanctification. That is experiential sanctification. Pero yung ating positional sanctification, mga kapatid, hindi nagpro-progress yan. Instantaneous yan. At the moment of faith in Christ, you are a child of God and your position inside of God, wala nang condemnation mo. Kaya nga tinatawag tayong holy, perfect, saint. For by one offering, Christ perfected them forever that are sanctified. Paano tayo pinerfect ng Panginoon? By the offering of His body on the cross of Calvary. Kaya kahit na pag-ewang-gewang pa yung pagsunod natin sa Panginoon ngayon, nalimit pa rin tayong nadadapa sa kasalanan. Pero hindi na yun tinitingnan yung ating position sa Panginoon. Bayad na lahat ng ating kasalanan. Kaya sabi ni Paul sa Romans 8:33, who shall lay anything to the charge of God's elect? Yung po'y tanong na ang sagot, obvious. Parang tanong na, meron pa ba? Parang ganun meron pa bang kasalanan may charge sa mga elect ng Panginoon? Ang obvious answer is, wala na. Why? It is Christ that died. Amen. Ang naging kawayaran sa mga kasalanan natin, si Kristo, anak ng Diyos. Kaya the obvious answer is no charges at all whatsoever. Wala nang kahit ano pa bang kasalanan, magiging dahilan pa para hindi matutuloy ang ating kaligtasan o hindi magiging kumpleto ang ating kaligtasan dahil si Kristo ang namatay para sa ating kasalanan. Amen. At bukod sa riyan, ang Diyos na ang nagsabing, cleared na tayo. Na-clear tayo sa lahat ng kasalanan yan. It is Christ that died and it is God that justifies. Therefore, there is no
charges at whatsoever, ano bang kasalanan na pwedeng ma-charge sa atin? Dahil lahat ng kasalanan natin, na-charge na sa ating Panginoon Jesus. Inako na, binayaran na ng ating Panginoon Jesus. Kaya sabi ng Bible, we are more than conquerors. Higit pa tayo sa mga mapagtagumpay. Ano? Dahil pinakahuling kaaway ng Diyos, pati yun, mapagtatagumpayan natin. Sino ba huling kaaway ng Diyos? This is Satanas. The last enemy, sabi ng 1 Corinthians 15, that shall be conquered is death. At yan, pag namatay tayo, babangon din tayo ng Diyos sa kamatay. Amen. Kaya we are more than conquerors. Lahat ng mga sikat na mga conqueror, nakamatay. Sila Napoleon, sila Hitler, sila Alexander the Great, Julius Caesar. Nakamatay lang, yun, hindi na bumangon. Pero Kristiyano, walang makakagupo. Kahit kamatayan, hindi tayo magugupo ng kamatayan. Balang araw, yung katawan natin, inilibig, ano, at kinain ng uod, balang araw, muling ibabangon ng Panginoon. Kaya tama ang sabi ng Biblia, the meek shall inherit the earth. Hindi yung mga matatapang sa espada at sa baril na magmamana ng lupa. The meek, yun yan, mga Kristiyano, tinutukoy yan. At pagbangon natin, ano, we will reign with Christ on this earth for 1,000 years. We will reign with our Lord Jesus Christ. Kaya yung mga present, ano natin, mga present troubles natin ngayon, marami tayong troubles na, di ba? Saglit kang hindi magpapetik-petik ka sa buhay mo mamaya, wala ka na naman kakainin. Saglit ka lang mag-relax sa hanang buhay mo, wala, mamaya, obligado ka na ng ako. O konti na yung bigas. Kailangan kumain na naman. Ba't hindi kaya ang lagay natin ngayon, di ba? Hindi ko masigla ka pa ngayon, pwede ka na mag-relax. Balang araw, hihina ang katawan mo at magiging masasakitin ka na. Kaya hanggang hindi pa dumarating yan, malakas ka kumita, mag-info ka na para sa health. Sa health mo, balang araw. Nangangailangan yan na maraming ayuda, balang araw. Ano? Marami tayong troubles. Ano? Marami tayong mga suliranin bilang tao dito sa lupa. Pero mga kapatid dyan, temporary lang. Kaya sabi ng Biblia sa Romans 8:18, the sufferings of these present times are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Yung mga sufferings na yun, limot lahat yan. Hindi mo na mararamdaman yan, hindi mo na maalala yan. Dahil sa glory na, yung sufferings na yun, yan ang lalong magpapatingkad sa glory na bibigay sa atin ng Panginoon. Dahil yung bibigay sa atin na buhay na ito, hindi lang pang 1,000 years. Pero yung 1,000 years, matagal na yun. Yan yung pinangarap ni Hitler na hindi natupad. Yung sabi mo na, the right that will last for 1,000 years. Panginoon Jesus na lang kaya mag-deliver nun. 4 years lang patay na siya wala na yung Germany, na-split na diba? Karoon ng East Germany, diba? Kailan lang uli nabuo ang Germany? 1989? 1986. Kailan ba nag-iba yung Berlin Wall? Nahanap na ba kayo nun? 1986 yan tayo, na 1989, ano? Bandang niya. Nung ibain yung Berlin Wall. So at that time, split on Germany. Hati pa, ano? Saan na yung pangarap niya? Diba? Hindi natupad. Dahil tanging Panginoon lamang ang makakapag-deliver ng millennial kingdom. At pagka nangyari yan, luluk-luk tayo, sabi ng Revelation 20, no? And we will reign, Revelation 21, and we will reign with the Lord 1,000 years. Hindi ko lang alam kung paano reigning yun, no? FMDA siguro tayo, walang araw. Head ng mga, sabi ng Bible, thou hast been faithful in few talent, I will make the ruler of 10 cities. Kasi Brother Gilbert, magiging ano yan, Metropolis, ang kanyang harap, Metropolis. Paano niya, pero we will reign, sabi niya, we will reign
with Him 1,000 years. Kahit nga wala ng langit, yung 1,000 years, matagal na yun, di ba? Sir Bernie? Eh, lumagpas ka lang ng kalahating century sa mundo, matagal na eh. Brother Gilbert, more than half a century na eh. Di ba? Lagpas kalahati na ng isang siglo. Ay mo, naka 60 years ka na sa mundo. Hindi ka ba naiinip, Brad? Lampas kalahati na eh. 60 na, di ba? Tagal na nun. Marami na magali, no? Pero mga kapatid, yung half a century, natatagalan na tayo eh. How much more yung 1,000 years? 10 century. Ano madali? So we will reign with Christ for 1,000 years. And aside from that, after 1,000 years, eternity? Eternity pa. Diba? Kaya wala. Yung mga sufferings ngayon, baliwala na, no? O ano man yung iniinda natin ngayon, wala yan. Grabe naman yung kapalit niyan. Grabe yung susunod dyan. Ano? Kaya tama ang Bible and it said, the sufferings of these present times are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Kaya sa ating mga Kristiyano, eh, ano pa gagawin natin, ano? May time pa ba tayo na, sabi nga ni Pedro, yung Apostle Peter, di ba? Knowing na yan ang nagagawa sa atin, anong klaseng pamumuha yung ating gagawin sa mundo ito? Bibigyan mo pa ba ng chance ang kaaway? Bibigyan mo pa ba ng chance ang kamunduhan sa buhay mo na saglit na panahon na lang naiiwan at susunod, eh, glory na. Anong klaseng pamumuhay pa ang gagawin natin sa mundo ito? Nakakaisip ka ba bang paglingkuran ng kasalanan? Maiisip mo ba bang paglilingkuran sa Satanas na matagal mo nang pinaglingkuran nung unbeliever ka? Di ba? Matagal mo nang ginugulo ang buhay mo sa kasalanan. Eh matapos kang maging Kristiyano, iniisip-isip mo ba bang balikan yun? Ano? Eh kakaunting panahon ng alaga ka nalalagay sa atin, di ba? Saan pa uubusin niya? Gamitin na natin sa Panginoon, ang ating buhay. Ang ating panahon. So the best na paraan na magagawa po natin, i-alay natin ating mga sarili, ang ating lakas, ang ating talino, paano natin ma-advance ang kanyang kingdom, paano ma-spread ang kanyang kingdom, paano ma-extend ang kanyang kingdom, paano ma-expand ang kanyang kingdom, paano ihayo ang kanyang salita sa mga tinapang. Lalo natin, sandali na lang yan. Sabi niya, behold, I come quickly, and my reward is with me. Give to every man according as his work shall be. Ibigay sa bawat tao ang ayon sa kanyang ibinigay. Ay po ito kayo, ay po ito maglakas sa ating mga. Dakila ng Diyos at mahabal siya. Salamat po sa kabahayagan ng salita. Salamat naman sa pagkakataon na pinagkaroon ninyo sa araw nito na mapag-aralan ng inyong mga katotohanan. Salamat naman sa kakilang biyaya sa grasya na ninatangkan by forgiving our sins and giving us heaven, giving us eternal life. Salamat naman sa pribileyo na sa ilalim ng inyong kaharian at makaranas naman ng kapatawaran sa aming kasalanan. Sa araw nito, Ama, kami nagpapasalamat sa lahat ng spiritual blessings na natanggap. Salamat naman sa araw na yung dinagdag, sa pribileyo na ma-extend ang aming buhay for another day. Nagpapasalamat din po kami, Ama, sa snacks na prepare for our consumption this afternoon. I-bless niyo po, Ama, na maging dagdag na kalakasan sa aming mga lupang katawan. Alayin po, Ama, na makauwi ng safe ang bawat isa sa kanyang mga tahanan. And we pray, God, for your guidance and blessing, providential care sa bawat isa, ipagtagumpayan ang bawat pagsubok, mga tentasyon na kakaharapin sa mga susunod na araw. Malayo nawa, Ama, sa anumang mabibigat na karamdaman at mga sakuna ang bawat isa sa amin. At namin nilalapit, Ama, mga kapatid may karamdaman, sa Nanay Ludo, Cindy, si Hana, at kung sino po, Ama, sa mga kapatiran, yung mga physical problem na may kuluban niyo po, Ama, na pagkakataon na manumbalik ang kanilang mga kasiglahan, mga kalusunan.
Pinabili po namin sa inyo lahat ng kabulit at salamat at mga manalangin po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Magandang hapon po, tumayo natin ang mausap. At yung mga kababaihan po natin